Ang mensahe po ngayon ay, syempre, tungkol sa tatay. Okay? So, pag-uusapan natin ngayon, ang title ng aking preaching ay The Relevant Father. Nakikita po ba? O medyo okay lang? Sige, kung hindi nyo nakikita, sorry. Ayan na yan eh. Okay. So, meron sana tayong gagawin, although hindi late ako nakarating at hindi natin na-set up ng maaga. Okay? Pero ang pag-usapan natin ngayon ay syempre patungkol sa tatay. And the word relevant there, it means that the father should be significant, should be relevant, should be important. The father should be involved, the father should be present, di ba, in the family. Isang word lang yan, pero marami tayong pag-uusapan ngayon. Ngayon, itong ginagawa ni Brother Robert, na dapat nagawa namin kanina, alam niyo ba yan? Di ba? Sino nakakaalam? Yan ay, ang tawag dyan ay Jenga. Okay? It is a board game invented in the 1970s, wherein the objective of the game is to take one block from the bottom or anywhere in the tower and put it on the top. Okay? So, sino na nakalaro nito? Pastor Orly? Pastor, gusto mag-volunteer? Naghahanap ako ng 2 volunteer para makipaglaro sa akin. Okay? Sino gusto mag-volunteer? Sige, Pastor. Isa pa. Meron pa bang isang volunteer? May prize. Okay. Sorry bro, hindi kita nakita. Alam ko gustong-gusto. Sige. Come on down. Okay, so maglalaro muna tayo. Okay na yan. Okay. So, bro, pantay na pantay Parang arkitekto yung gumawa. Okay, sino gustong mauna? Siyempre yung senior. Senior member. Sige. Okay, sige. Dandaan, likot mo So makikita natin, hindi siya bumagsak dahil tinanggal yung, kundi bumagsak siya dahil ang likot ni Marvin. Anyway, nakita niyo yung point. Anong point doon? Merong isang block na importante na naghahawak nung bigat nung buong tower. Amen? Okay? Itong block na to, kahit isa lang siya out of the 46 pieces, pagka siya ang tinanggal mo, anong gagawa? Anong mangyayari? Guguho yung structure. Now, our message for today comes from Malachi 4:6. Sorry. Sabi dito, and he will turn the hearts of fathers to their children and the hearts of children to their fathers, lest I come and strike the land with a decree of utter destruction. Okay? So sinasabi dito, this is a prophetic word from Malachi. Actually, si Elijah yung sinasabi dyan na, and he will turn. The Lord sent Elijah to turn the hearts of the fathers to their children and the hearts of the children to their fathers. Okay? So yun ang gusto niya. Bakit? Kapag hindi nangyari yun, I will come and strike the land with a decree of utter destruction. Okay? Sa panahon ngayon, kahit siguro hindi na gawin ng Panginoon yung striking the land with utter destruction, the mere fact that the father's hearts and the children's hearts are far, we are experiencing the consequences of the disunity of the fathers to their children and vice versa. Okay. Fathers are the foundation. Amen? The foundation of the family. Okay. So, the fathers play an important role in the family. Do you agree? Okay. Ikaw to, ako to, sa ating mga pamilya. Na kapag
tayo na mga tatay ang tinanggal sa family unit, babagsak ang ating family. Right now, sa panahon natin ngayon, more than ever, we are witnessing the foundations of our society fall apart one block at a time when families lose fathers. Do you agree? Diba? Napakahalaga ng role ng isang ama sa tahanan. Okay, sabi sa Psalm 11 verse 3, if the foundations are destroyed, what can the righteous do? Amen? The righteous. Siguro ang pinatutukuyan dito, tayo na mga nakakilala sa Panginoon at nakatanggap na sa Panginoon. And still, if the foundations of our families are destroyed, which is you take the dad away, what can the family do? Sa panahon ngayon, the family concept is being distorted. Ano ibig sabihin nun? Nade-deform. Nababago yung anyo, nababago yung itsura. Hence, nadidistort. Okay? Naoobserbahan nyo ba sa paligid na nagiging normal na sa isang tahanan yung walang padre de pamilya? Or may kakilala ba kayo doon na gano'n, na may family sila na wala ng father? It might be because nasawi. Okay? Nasawi o umalis o hindi niya na nakilala talaga yung tatay niya. O kaya naman sumakabilang bahay. 'Di ba? May mga ganun na pagkakataon. Okay? At napakadami na ng cases niyan. Di lang dito sa Pilipinas, but sa buong mundo. May statistics ako nabasa, I think this is until 2020 pa, that there are 15 million single parent families in the Philippines. And guess what? 14 million out of the 15 million have single mothers leading the home. Amen? That is 95% of the whole 15 million who have single mothers leading the household. Ibig sabihin, yung tatay yung nawawala. Okay? May 1 million na household, single-parent households that have their fathers lead the household. Pero 14 million or 95% of that ang nagli-lead, mga single moms. Okay? Also, kaya nasabi kong nadidistort yung family concept ngayon, I think socially acceptable na ngayon yung pamilya na 2 tatay at saka 2 nanay. Tapos meron silang anak. So yung anak maaring inadapt, kinuha sa ibang pamilya, or maybe nanggaling sa relasyon na nauna na heterosexual. Ibig sabihin may lalaki, may babae. Pero uso na ngayon yun. Nag-a-adapt, parehas silang babae, nag-a-adapt sila ng anak. Or parehas silang lalaki, nag-a-adapt ng anak. I wonder how they will raise the child with that kind of setup. Okay? Fathers are being taken out of the family unit equation. We are having a fatherless culture. Sabi mo nga, fatherless culture. Okay. Hence, we have the curse of fatherlessness. Okay, ano ibig sabihin ng curse of fatherlessness? When fathers are taken out of the family unit, a fatherless culture develops. Nasasanay na ang society, ang kultura, na wala dyan si daddy, wala dyan si papa, wala dyan si tatay. Okay. Sabi dito, children, ano yung effects ng having, o ano yung manifestation na may curse of fatherlessness that is operating in the land or in society? Okay, number 1, children are born out of wedlock. Okay, hindi na maraming mga nanganganak na minor de edad o kaya hindi na ngayon pinahahalagan yung holiness or yung sanctity ng marriage or ng pagpapakasal.
Bakit? Kasi ayaw ng responsibility. It is a denial of responsibility. Next one is, ano yung next? Abortion. Okay? Abortion is caused by lack of fatherhood. Amen? Agree ba kayo doon? Kunwari, may isang pares na nagkaroon sila ng anak. Usually, nagpapa-abort yung babae. Bakit? Dahil ayaw tayuan nung lalaki yung magiging responsibility niya sa anak niya. Okay? So, resulta yun. Fatherlessness. Palaglag na lang yan kasi wala namang tatayong anak. At ako, bilang babae, hindi ko pa kayang i-take yung responsibility na magpalaki ng anak. So, anong ginagawa? Pinapa-abort. Juvenile delinquency. Ano yung juvenile delinquency? Ito yung mga crime o mga krimen na ang mga minor de edad ang gumagawa. Amen? Bakit? Kasi hindi na-guide habang siya ay lumalaki. Yung kabataan, hindi na-guide. Ano ang kasama? Ang kasama, ang barkada, na may kanya-kanyang trip o may kanya-kanyang hilig. So, hindi na guide. Hindi na ituro sa tama. Lastly, negative effects on well-being. Okay, ano yung well-being? Ito yung mental health. Usong-uso ngayon yan, yung mental health, lalo na sa mga kabataan. Nung ako bata, hindi ko naririnig yung mental health eh. Basta kapag ka medyo makulit ka lang, parang makulit ka lang talaga. Pero ngayon, panahon ngayon, pagka makulit ka, pwedeng may ADHD ka na, o pwedeng, hindi ko alam yung ibang tawag, pero makulit lang yan. Pero ngayon, meron ng mga ganong tawag, okay? Next is affected ang self-esteem or self-confidence ng batang walang ama. His emotional well-being and the ability to maintain a healthy relationship is affected. Bakit? Kasi hindi niya naranasan lumaki sa isang sambahayan na merong nagli-lead or may father. Given that situation, itong hamon ko, fathers, are you willing to fight for your family? Parang ayaw. Isa pa, fathers, pag kami narinig akong babae, medyo alanganin Tapos na tayo pag kami narinig akong babae kasi yung sabihin hindi kayo nakikinig. Okay, fathers, are you willing to fight for your family? May ilalakas pa ba? Fathers, are you willing to fight for your family? Amen. Sige, narinig tayo ng Panginoon. So we will fight for our family. That is our commitment. Okay, may isi-share ako sa inyong storya. Ito nangyari to in the 90s. Hindi yan ang title niyan, Elephant Story. Pero pinangalanan ko lang na ganyan kasi patungkol siya sa sa mga elepante. Okay. Sabi dun sa title nung article, Teenage Elephants Need a Father Figure. Okay. So, ganito kasi nangyari dyan. Merong isang park sa South Africa, yung Kruger National Park, na meron silang drive o meron silang objective na paramihin yung population ng mga elepante. Okay? Kasi endangered species na yung African white elephant. Okay? So, pinarami nila in captivity, nag-breeding sila, and naging successful sila dun sa pagpaparami ng mga elephant na yun. Okay? So, dahil dumami yung population ng elephant, naisipan nila na dun sa isang park, ano bang name ng park na yun? Planesburg National Park sa South Africa din, na maglipat doon ng population ng mga elepante. Okay? So, ginawa nila yun. Kumuha sila ng mga helicopter na may mga harness, nilipat nila doon yung mga elephants. Okay. So, when the population increased, sa Kruger, nagkaroon din ng population increase sa Planesburg. So, they shipped the male elephants, they shipped male and female young elephants to increase the population. Okay. Now,
napansin nila between the year 1992 to 1996, maraming namamatay na white rhinoceros. Yan yung nandito sa kaliwa. Yan. Nakakita na ba kayo niyan sa personal? Okay. So, ano yan yan yung white. Yan na yun. So, pagtsagaan nyo na yan. So, nakita nila, namamatay yan mga yan. Ano siya, endangered, protected species din ang white rhinoceros. Ngayon, pinag-aralan ng mga scientist yung labi ng mga namatay na rhino. Sabi nila, bakit hindi putol yung sungay? Kasi, ang ginagawa ng mga poacher, pagka pinatay nila yan, ang kinukuha nila dyan, yung sungay lang. Tapos iniiwan na nila. Nakita nila yung rhino, buo yung sungay niya, tapos may mga sugat sa likod. Ayun pala, ang pumapatay yung mga juvenile na African elephant na galing sa Kruger. So nag-isip yung mga scientist, ano nangyayari? Na-discover nila na yung mga juvenile elephants, they turn into must. M-U-S-T-H. Okay? Mabasa nyo dyan. Juvenile African elephant in a must, attacking a white rhino. Yung must na yan is an annual period for juvenile or teenage elephants na heightened yung testosterone levels nila. So very aggressive sila during those times. And yung period na yon should only last for a few days. Pero ito, dahil mataas yung testosterone level nila, mataas yung aggression nila, inilalabas nila sa mga rhino. So ito yung scientist, si Gus Van Dyke, sinabi niya, magpadala tayo ng mga adult na elephant sa Plannesburg. So they ship 6 fully grown elephant bulls to Plannesburg and immediately the killing stopped. Okay? Paano nangyari yon? Kasi pagka nag-e-enter ng mast yung mga teenage elephants, pagka nakita na nila na nandun na yung mga full-grown na bull, alam nila na hindi sila makakasabay, nawawala ka agad yung aggression nila. Okay? So that is what happened. Makikita natin dito, and I believe it is not just with elephants, but also with our young men. Fathers and father figures are essential in the formation of the next generation. Amen? Say amen if you agree. Help me preach, please. Okay. So, merong crack sa foundation. Okay? The enemy has a singular goal, which is to destroy God's foundation for the society, which is the family, by taking away the fathers. Sabi na natin yan kanina. Okay? Ano yung mga nakikita natin o yung mga obvious na attack or tools na ginagamit ng kaaway? Diba? Number 1, siguro, nandyan yung financial strain sa mga families. Kailangan kong mag-abroad, mga anak, kasi hindi kayang suportahan ng trabaho ko dito sa Pilipinas yung pamilya natin. Or kung hindi man abroad, kailangan magtrabaho sa malayo. Kunwari, taga-probinsya, punta muna ako ng Maynila na ako maghahanap ng opportunity. And this happens for long periods of times. Diba? Hindi lang months yan, minsan umaabot pa ng years. Okay? So wala pong masama doon, but there is danger when the father is away. Amen? Marami akong naririnig na kwento na pagdating doon, after some time, hindi na nababalitaan, hindi na umuuwi. Ayun pala, meron na rin silang sariling pamilya doon. One more. Maaring nandito lang naman nagtatrabaho yan, pero 24 hours duty naman with OT and Sunday duty pa. Diba? Kumbaga, practically, hindi na po umuwi sa pamilya yon kasi sobrang babad na babad sa trabaho. Okay? That's number 1. Number 2, yung tinatawag na uninvolved fathers. Ito namang mga to, nandyan lang naman sila sa bahay, katabi mo lang naman sila. Pero hindi mo sila nararamdaman. Para silang invisible. Okay? Physically present only, but disconnected with all other aspects in the children's or in the child's lives. Okay?
Ito, nandito yung mga ano natin na basta makapag-provide ako, sapat na yon. Yun ang layunin ko. Yung iba, bahala na si nanay dyan. Okay? Meron tanong, paano ba yung math? Paano ba isolve tong ano? Tanong mo sa nanay mo. Yung nanay yung pinakamagaling sa bahay eh. Ngayon lang. Mamaya, hindi na. Kasi pagpe-pray ko sila. Okay? Ano pa? May mga school-related na activities. Meron po akong PTC. Di ba? O meron po akong school play. Meron po akong graduation. Kayo na lang ng mama mo pumunta at mga kapatid mo. Kasi busy ako sa trabaho. Okay? Sounds familiar, no? Okay. Meron akong isang kaibigan, nagkita kami sa birthday party sa Jollibee. So, dala ko pamilya ko, dala niya pamilya niya. So, kumusta na? Nakita ko, dala niya yung baby girl niya. Laki na nito Kumusta na to? Ilang taon na? Ilang taon na nga to? Isip ko, tatay ka pa talaga niyan? Hindi mo alam kung ilang taon yung anak mo. Pero true story yun. Hindi ko lang sasabihin kung sino. Okay. Isa pa, pinauubaya sa nanay ang lahat ng bagay. Tara, simba tayo. Sige, punta na kayo doon ng mama mo. Meron akong duty. Okay? Kayo na lang ng mama mo. Yan yung nagiging Kumbaga, pagka may yung pangalan ng tatay, pero may subtitle na doon, kayo na lang ng mama mo. Kasi yun ang yung bukang bibig. Okay. Isa pa, number 3, temptations and vices. Okay, so isa to sa mga ginagamit ng kaaway para atakihin yung pundasyon. Okay? Naalala ko lang, may kwento yung isang preacher si Dr. Monroe. Sabi niyang ganon, merong isang magandang gusali. Kunwari itong gusali na to, no? Okay? Magkaroon ng basag yan sa bintana, okay lang. Madaling ayusin. Magkaroon ng butas sa pader, okay lang. Madaling ayusin. Pundi yung bumbilya, mabutas yung yung bubong, madaling ayusin. Pero, pagka ang crack nahanap o nakita sa pundasyon ng building, ano mangyayari? Ipapasara ng munisipyo yung building. Bakit? Hindi safe tirahan o hindi safe puntahan. Kasi anytime pwedeng gumuho. Isa to sa mga ginagamit ng devil para magkaroon ng crack ang karakter na isang ama. Temptations o mga tukso and vices. Okay? Mga bisyo. Ano yung temptations? It can come as temptation with women or extramarital affairs. Isa pa, yung tawag dito, yung mga labis-labis, no? Labis-labis na pag-inom, bisyo, sugal, sigarilyo, o kahit yung mga hobby at saka games. Ako naniniwala ako, lahat ng tatay may hobby eh. 'Di ba? Kunwari, kung hindi man yan sports, meron niyang pinagkakaalaban ng iba. Yung iba, hobby baril. Yung iba, hobby golf. Yung iba, ang hobby, bike. Yung iba, kung ano-ano, lahat may hobby yan. Okay? To the point na hindi naasikaso yung time with the family. And lastly, yung isa dito, bad company. Ito yung mga barkada o kaibigan na may mali o masamang impluensya sa isang ama. Amen? So, nakakasunod kayo? Okay. Isa pa na ginagamit ng devil as a crack in the character of others is yung cancel culture. Ano yung cancel culture? Pero ba nakakaalam? Ito yung kapag ka sumalungat ka or hindi ka nag-agree sa opinion of the greater society o na nakararami, anong gagawin nila sa'yo? People will cancel you. Tatablahin ka nila. Okay? Saan natin nakikita yan? Okay, may papakita ko sa inyong picture. Yan. So ano po napapansin natin dito? Yung unang picture ay picture ng mama kasama yung dalawang anak niya. Tapos yung dito sa taas, picture ng two men with their daughter.
Tapos sa baba, 2 women with their son. Okay? Society has a different view of what is morally acceptable. Nung maliit po ako, wala po ako nakikita na ganito. Honesty. Baka meron na, pero hindi ko po nakikita yan sa TV, sa dyaryo, di ba? Sa social media, wala pa naman social media nun kasi ano lang kami nun. Jolen. Yan. Okay, so ngayon, ito na yung normal sa majority. And if you go against this, you don't have to say something bad. You just disagree with this. People will cancel you. Amen? Okay? So gusto ko lang yung sa first picture, maaari di niya kasalanan yan, talagang iniwan si ni Daddy. Pero meron din kasi akong mga naririnig na ayoko na mag-asawa, gusto ko anak lang. Narinig niyo na ba yun? Ako kasi meron ako narinig na gano'n eh. Gusto ko na lang mag-anak, ayoko na mag-asawa. Sakit sa ulo lang yan. Okay? So, nagiging nagiging norm na siya. Number 2, are LGBT families. Okay? So, 2 tatay na magpapalaki ng anak, 2 nanay na magpapalaki ng anak. Sabi dito sa Genesis 2:24, therefore a man shall leave his father and his mother and hold fast to his wife, and they shall become one flesh. Okay? Ito yung kautusan ng Panginoon dun sa Genesis. Naaral namin to sa story-formed way. Di ba? Genesis 2. Amen? Okay. So sabi dito, dapat, therefore a man shall leave his father and mother and hold fast to his wife. Si man will hold fast to his wife and they will become one flesh. Mga kapatid, pagka inalis mo yung isa doon sa 2 yon, si man o si wife, that will only make half a parent. You agree? And half a parent does not do a good job in raising children. Kahit napalitan mo yung kalahati na yun, papalitan yung lalaki na wala. Papalitan yung babae na wala. Papalitan ko ng isang lalaki. No. Kasi parenting ng nanay niya. Amen? Kahit babae yung anak mo, kailangan din yan ng parenting ng tatay niya. Okay? Nagets po? Hindi kunwari, babae anak ko, may nanay naman yan, kaya na nila yan. No. Hindi po mga kapatid. Okay? So families needs fathers. I think we have made that very, very clear since the start. Sabi dito, isang quote ni John Fuller is a focus on the family. By the way, dito sa focus on the family, tayo mostly kumukuha ng mga series natin about the family, no? So sabi niya, fathers provide an important imprint to their children, a lasting impression that is never forgotten. Okay? That's why minsan, pagka tinanong mo isang kabataan at meron niyang sugat o father wound, malaki na siya, naaalala pa rin niya yung ginawa ng tatay niya, 4 years old pa lang siya. Di ba? Kasi nagli-leave ng lasting impression. Amen? Naalala ko yung anak ko si Bella. No? Ngayon ko lang isang beses nag-uusap kami. Sabi niya sa akin, isa daw sa mga core memories niya, yung dinala ko siya sa riverbanks, tapos tinuruan ko siya magbisikleta. I think 4 or 5 years old lang siya nun. Pero hanggang ngayon, na 15 na siya, naaalala pa rin niya. Okay? So fathers have an important or leave an important imprint on their children. Mga maliliit na bagay, pero hindi nila nakakalimutan, hindi nawawala sa isipan nila. Amen? Okay, fathers, what would we rather leave? Bad memories or good memories? Siyempre, good memories, di ba? Pero minsan, di naman din tayo perfect. May mga nagagawa tayo that leave bad memories with them. But siyempre, we will get better. Amen? Okay. I will discuss with you 8 P's that
fathers provide? Sabi mo nga, 8 P's. Kung may 4 P's, panis yun. 8 to. Okay? Kalimutan nyo na yung 4 P's. Meron tayong 8 P's. Number 1, protection. Number 2, preservation. 3, 4, 5, 6, 7, purpose. Okay. So, yang 8 yan. Okay. We go to number 1. Protection. Okay. Fathers guard their children from elements that threaten their safety and well-being. Okay? So sa mga ama, natural yan na protective sila sa mga anak nila, sa mga asawa nila. Okay? Anong ginagawa natin? We guard them against things, elements, or influences that threaten their safety and well-being. Okay? Ano pa? When we show love and care to our children, it creates in them a sense of security. Yun lagi mo lang silang niyayakap. Diba? Kahit hindi ka nagsasalita, ang impression nun sa mga anak mo, secured sila. Amen? Na hindi mo sila iiwan. Okay? Meron silang solid na sense of security na nagmumula kay tatay. That is protection. Number 2, preserve. Fathers teach their children to uphold their values and morals. Okay? So si tatay ang nag-i-instill ng mga values and morals. Okay? Ano yung mga values and morals na yun? Sa mga lalaki nating anak, it is to value the sanctity of marriage. Amen? And the importance of family. Hindi na yung mambubuntis ka lang, tapos iiwan. Mag-girlfriend ka lang, tapos magbubuntis lang, tapos iiwan mo na. O magpapalit ka ng girlfriend. Sino ang nagtuturo nun? Diba? Minsan, hindi ko magets yung mga tatay na, oy, anak ko, 7 na girlfriend yan. Sabay-sabay. Sobrang, for me, it's not something to be proud of. You know why? Meron akong anak na babae. 'Di ba? Ano isipin mo kapag ganun yung anak mong babae at yung anak mong lalaki? No, we don't celebrate that. 'Di ba? Okay? Yung napapahalagan ng lalaki mong anak, yung importansya nung opposite sex and what the purpose of that union brings. So yung marriage, yun yung values na pinopreserve natin sa kanila. Hindi sila magli-live-in. Amen? Hindi yung short-term relationships lang, but long-term and lasting. Sa mga girls naman, ano yung tinatry natin i-preserve sa kanila? We try to preserve their purity. Amen? So that they will remain pure when they grow up and until the day they meet their own spouse. Okay? Ano pa pine-preserve natin sa mga anak natin? We secure their future. 'Di ba? Kaya nga din natin sila pinag-aaral, kaya din natin sila inaalagaan kasi gusto natin na mag-continue yung buhay nila. They will be prosperous in their lives. Okay. So that is preservation. Preserve. Number 3, provision. Fathers meet the physical, emotional, and spiritual needs of the family. Sabi mo nga, physical, emotional, and spiritual. Okay, may mga tatay, nasa physical level lang, finances lang, pagka nabigay ko na yung pang tuition mo, baon mo, okay na, kay nanay ka na ulit. Okay? But it doesn't stop there. Fathers should also provide emotional provision to their children. Ano itong emotional provision? Ito yung mga connections. Okay? Ano yan? Paano ka mag-create ng emotional connection sa mga anak mo? Number 1, you listen to them. Ito, nagpa-survey ako ng mga tatay. Paano mo ginagawa yung paano ka nagiging relevant sa mga anak mo?
Ang sinasabi, actually, hindi ko lang din sinabi, pero nagpa-survey din ako sa mga anak. Okay? So, ang sabi nila, tinatanong ako ni daddy o ni papa or di tatay kung kamusta na yung araw ko. Amen? Okay? Sino sa ating mga tatay na gumagawa nun na kinakamusta natin yung araw ng mga bata na? O wala na tayong time na gawin yun. Okay? He asks me about my day. Tapos, he gives me advice kapag kailangan ko. So that's how you make an emotional connection with your children. Okay? Ang tanong dito kasi, kanino lalapit yung binata mong anak kapag ka nabasted siya? O kaya kanino lalapit yung babae mong anak kung may nagpapahiwatig o may nangliligaw sa kanya? Di ba? Gusto mo ba lumapit sa barkada? Siyempre, di ba gusto mo lalapit sa'yo? Kundi man sa'yo, sa asawa mo. Di ba? Kasi gusto mo silang, katulad nung kanina, gusto mo silang i-preserve, gusto mo silang bigyan ng sound advice. Okay. Sa mga lalaki, fathers provide their sons with a way to properly treat a girl. Yun yung sinabi natin kanina, di ba? Provision. Emotional connection na tayo eh. Okay? So, ano yung tinuturo natin sa kanila? Siyempre, kung ano yung tinuturo natin sa kanila, usually, hindi naman natin talaga tinuturo. Nakikita lang nila sa ginagawa natin. So, kung binubugbog mo yung asawa mo, para mo na rin siyang tinuturuan na, o ganito yung gawin mo paglaki mo. Okay? O, sa babae naman, fathers must provide their daughter a benchmark or a standard when it comes to men and potential spouses. Amen? Agets niyo ba yun? So, ang tatay ang nagiging reference ng mga anak nilang babae kung paano sila makikipag-relate sa mga lalaki. Amen? Okay? Yung tatay ba nila responsible? Are their fathers caring? Are their fathers respectable? Kasi yan yung hahanapin din nila pagdating na meron ng mga manliligaw sa kanila. Amen? Okay, so ang tatay ang nagiging benchmark. Okay. Sa provision, may isa pang mahalagang bagay. Fathers give or provide identity to their children. Amen? Ano yung identity? Sa mga anak nating lalaki, who provides a healthy sense of masculinity for our sons? Diba? Hindi maibibigay yun, mga kapatid, ng nanay nila. Ang makakapagbigay lang nun, yung tatay nila. That's why it's important for your sons to have a father figure in the home. Amen? Kasi, pagka sa nanay nila natutunan kung paano sila kumilos, gumalaw, alam na natin, effeminate yun. Diba? Malambot yun. Pero pagka sa tatay nila nakuha kung paano sila kumilos, diba? Masculinity. Healthy masculinity. Alam nila kung paano, tawag dito, kumilos. Isa pa. Fathers teach boys to be men. Boys do not become men themselves when they don't have fathers to show it to them. Okay? Having said this, fathers should also teach their children about sex. Agree ba kayo doon o hindi? Pwede kayo hindi mag-agree. Pero sa tingin ko, kesa matutunan ng mga anak natin sa labas o sa mga barkada nila, tayo na lang ang magturo ng mga magulang. Bakit? Kasi tayo may genuine na love para sa kanila. Amen? So kung hindi natin ituturo yun sa bahay, kung hindi natin tuturo yun sa mga lumalaki nating anak, matututunan nila yan. Matututunan nila yan, hindi nga lang sa'yo. Diba? So, bahala ka na doon kung kampante ka kung saan sila matututo. Okay. So, number 4, presence. Fathers are not just physically present, their emotional connection must also be felt. Okay? Ano ito? Ito yung knowing the interests of your children. Kung ano yung nagpapasaya sa kanila, kung ano yung nagpapa-excite sa kanila. You make connections. Alamin mo kung ano yung mga bagay na yon. Okay? Yung isa kong kakilala, hindi alam yung edad ng anak niya. Ano pa kaya yung connection?
Okay? Alam mo yung interest ng anak mo. Okay? Kunwari, tulak ka ng tulak sa kanya. Mag-basketball ka, labas ka doon. Ito bola, binila na katang bola, rubber shoes, Jordan pa. Okay? Pero hindi mo na, Chinese garter pala yung gusto. Wala namang masama ron. Pero, at least, alam mo na yung pala yung gusto niya. Di ba? Pwede mo na siyang ngayon, sige, gymnastics na lang kaya. Di ba? So, dahil nalaman mo, kilala mo, kumbaga, ang simpleng word lang dito, kilala mo yung anak mo. Okay? Hindi yan mangyayari kung wala kang communication, wala kang heart-to-heart talk, wala kang listening, hindi ka involved, di ba? You must be involved and supportive of their likes. Bakit? Kasi mga likes nila, talent yan o gift yan na binigay ng Lord. Unique lahat ng mga anak natin, amen? Kahit kambal yung anak mo, unique yan. Yung isa dyan, bawat isa dyan, unique. Okay? Anong ginagawa natin? Dinadala natin sila sa mga training nila. Meron kaming anak na nagfo-football, si Rafi. So, matrabaho pala yun. Kasi dadalhin mo sa training, pupunta ka ng tournament sa Lipa, o kaya sa Binyan, o kaya sa kung saan man, napakalalayo pala ng mga tournament na yan. So kahit papaano, sige, go lang kasi yan yung hilig mo eh. Okay? So binibigyan namin siya ng chance na i-discover yung kanyang gift o yung talent niya. Ano pa? Mga school competitions, mga quiz bee, mga school play. Diba? Sinasamahan ba natin yung mga anak natin kapag may mga ganyan? O kaya meron sa school na father and son activity. Sinasamahan ba natin sa kanila? Okay? O pinapaubaya natin kay mama, o kaya kay lola, o kaya kay yaya. Okay? I hope we won't do that. Next one. Sabihin nga natin, number 5. Praise. Okay. Huwag kayo antukin ha. Fathers provide encouragement, affirmation, and inspire confidence on their children. Okay. Encouragement. Paano natin ginagawa yan, mga magulang? Pagka may ginawa yung bata, ano sinasabi? Good job. Well done. Very good. Okay? Ano pa? Kasi, binuboost natin yung, yung confidence nila, yung moral nila, pinapaangat natin. Okay? Ano pa? You make me proud. You did well. Okay? Ano pa? Paano natin sila pinipraise? Paano natin sila binabate? Diba? Affirmation by words, hugs, kisses, diba? Love and loving actions, or simply saying a heartfelt I love you to your child. Sino dito ang nagsasabi ng I love you sa mga anak nila? Ang konti. Kailangan ko talaga kayong ipag-pray. Okay? Ano pa? Meron ditong account sa Bible sa Matthew 3:13-17. Ito yung binaptize sa water si Jesus, no? Sabi dito, as soon as Jesus was baptized, he went out of the water. At that moment, heaven was opened, and he saw the Spirit of God descending like a dove and alighting on him. So, nung nabaptize daw siya, nung inangat siya sa tubig, bumaba ang Spirit ng Panginoon. Amen? And a voice from heaven said, "This is my Son, whom I love. With him I am well pleased." Okay? Example to ng Father in heaven, wherein bumaba siya at sinabi niya, "This is my Son." Anong ibig sabihin nun? Akin ito, inaangkin niya. Diba? May ownership siya. Ina-identify niya yung sarili niya dun sa anak niya. "This is my Son, whom I love." Mahal ko to, minamahal ko to, and with whom I am well pleased. Okay? This is the exact things that we make our children feel when we say to them, I love you, I'm proud of you, you're my boy, you're my girl, you look like me. Diba? Ito yun mga salitang yun. So kung si Jesus nga, narinig niya yun eh. How much kinailangan niya marinig yun, how much more our earthly children. Okay.
Okay pa ba kayo? Amen. So number 6, point. Okay? Yung point na to, fathers provide discipline, direction, correction, and instruction. Tayo ang nagdidisiplina, tayo nagbibigay sa kanila ng direksyon. O ganito gagawin mo ha. Pupunta ka ng Japan, mag-isa ka na lang. Ito yung sasakyan mo. Ito yung para hindi ka mawala. Okay? Correction. Pagka may ginawa silang mali, di ba? Hindi natin pinababayaan lang. Hayaan mo na yan. Malalaman din yan. Hindi. Kino-correct natin. Binibigyan natin siya ng instruction. Tinuturo natin sila sa tamang daan. Okay? Sabi sa Proverbs 22 verse 6, train up a child in the way he should go, even when he is old, he will not depart from it. Amen? So ano sinasabi doon? Discipline, in direction, instruction, they start early in the life of the child. Okay? Hindi yung dumaan na yung kabataan nila, hindi natin sila tinuruan. Ngayon, pagdating nila at nagkakalat sila, saka natin sila kinakastigo. Di ba? Dapat, sabi sa Bible, train up a child, train them up while they are still children. Di ba? So that when they grow up, they will not depart from your teachings. Okay. Naalala ko yung example ng elephant sa story. Di ba? Parang yung mga juvenile elephants, yung mga growing boys natin, meron din niyang dadating yung time na mag-activate yung testosterone niya mga yan. Okay? Paano ko nalaman? Kasi dumaan din ako dun sa ganun. Di ba? Merong time in their life that they will be aggressive. Amen? And that aggression is not all bad. Pero dapat alam natin kung paano ide-direct yon sa mga tamang outlet. Amen? A boy's aggression, when not harnessed, can lead to destructive and violent things. Okay? Pagka nakikita natin, ba't ba may mga ganggang? O kaya ba't ba nila ginagawa yon? Yung nasa expressway, magbabato ng bato, as tatama sa sasakyan. Bakit nila ginagawa yun? Di ba? Kasi they are just boys eh. Agree ba kayo doon? Makukulit lang talaga yung mga yan eh. Meron yan kakulitan, may katigasan ng ulo. Di ba? Ganun ang mga lalaki. Ngayon, anong gagawin natin, mga dad, pagka ganyan? I-harness natin yung energy nila, yung aggression nila, yung kulit nila, i-harness natin sa mga bagay na productive. Amen? Ano yung mga yon? Involve mo sila sa sports. O kaya sa mga competition. Kung spelling bee yan o quiz bee yan, sige, go for it. Diba? Let them pursue the things that they love and support them in doing that. Okay? Kasi yung aggression na yan, healthy yan. Later on, yan din yung gagamitin nila pagka meron na silang nakitang babae na gusto nilang pakasalan. Amen? Hahabulin nila, they will pursue because they know how to channel their aggression. Okay? Ito yung mga panahon na nababarkada sila, curious sila, gusto nila mag-explore, gusto tumikim ng alak, gustong tumikim ng sigarilyo, di ba? Dapat nandun tayo mga tatay when those formative years happen to our boys' lives. Amen? Even our girls. Kunwari, yan, mga babae naman natin na anak, di ba? Kunwari, may mga nagpapahiwatig na or may crush na. Siyempre, ang huling-huling sasabihan naman yan si tatay, si nanay talaga. Pero hindi nila alam, kinikwento ni nanay kay tatay, yung kinento nila. Di ba? So, suportahan lang natin. Higit sa lahat, protektahan natin sila. Amen? Okay. That is also instruction, teaching, and mentoring galing kay tatay. You point them to the right direction. Okay? So, kapag bumabagsak ba yung grades ng bata, anong ginagawa natin? Ginugulpe, pinapagalitan. Diba? Ang tanong muna dun, teka, tinuruan mo ba? O pinaubaya mo kay nanay? Diba? So, dapat tayo ang nagbibigay sa kanila ng instruction. Kung hindi ka magaling sa math, diba?
Pilitin mo na aralin mo kung ano yung basta dapat may isasagot ka sa anak mo. Okay. Sa point, another one is modeling. Sabihin mo nga, modeling. O, diba? Modeling is setting examples and teaching them by doing it yourself. Amen? So kung nakikita ng mga anak natin na tayo na bilang mga ama ng pamilya ang nangunguna, di ba? Anong tendency nun? Susunod din sila. Amen? Kung tayong mga padre de pamilya, tayo yung nauuna na, punta na tayo ng church, sasamba tayo. Di ba? Anong magiging impression ng anak mo? Kahit ayaw niyan, susunod yan kasi tatay eh. Di ba? Di ba? Takot yan sa'yo kasi tatay ka. Amen? Siya ang nangunguna sa pag-attend ng church. Siya nangunguna sa pananalangin. Di ba? Ano pa? Siya ang nangunguna na kumilos sa loob ng bahay. Di ba? Kasi hindi lang naman para kay nanay yun. So, iminomodelo natin yung ginagawa nila, yung dapat nilang gawin dahil nakikita nila na ginagawa natin mga ama. Amen? Okay. So, number 7, malapit na po tayo. Number 7, fathers instill passion and provide inspiration to the hearts of their children. Okay, sabihin mo nga, inspiration. Sabihin mo nga, passion. Okay, ano yung passion? Ito yung pagkakaroon ng pangarap sa buhay at pagpupursige na maabot yung pangarap na yun. Amen? Kasi kung walang passion, walang target, walang goal. 'Di ba? Magpapadala lang 'yan sa anod ng kung ano-ano. Pero kung may vision, may passion, paglaki ko gusto ko maging piloto. Kahit na mahirap lang kami, ang mahal-mahal ng pagpipiloto. Pero dahil meron siyang target, meron siyang goal, 'di ba? Gagawan niya ng paraan, gagamitin niya yung lakas niya para ma-pursue yung goal na 'yon. Okay. Fathers provide passion and inspiration, giving dreams and life goals to their children. Di ba? Narinig nyo na ba yung phrase na, sino idol mo? Idol ko si tatay. Pero parang hindi ko pa narinig yung phrase na idol ko si nanay eh. Di ba? Lagi silang nakatingin sa kanilang tatay. Idol ko si tatay. Okay? Paglaki ko, gusto ko maging engineer. And liit-liit pa nun, alam mo na ba engineer? Hindi. Ba't gusto mo? Kasi tatay ko engineer. Nung paglaki niya, nalaman niya, mahirap pala yung math. Ayaw na niya. Pero nung maliit siya, kahit bulag siya, kung ano ibig sabihin nung sinasabi niya, gusto niya yon kasi nakita niya sa tatay niya. Fathers naturally hold a position of regard and admiration from their children. Amen ba? Agree kayo doon? Di ba? Lagi kayong ina-admire ng mga anak nyo o anak natin. Okay? Nang dahil dyan, fathers also should provide good work ethic. Yung working hard. Amen? Na-inspire ako pagka nakikita ko yung mga anak ni Brother Robert. Tumutulong sa kusina. Naghihiwa ng nagpe-prepare ng mga regalo. Talaga tinutulungan nila yung papa nila. No? So, very good, bro. Nakaka-inspire. So, ganun. Minomodelo natin kung yung dapat nilang gawin. Okay? Na kahit maliliit pa lang sila, naintindihan nila yung value ng hard work. Okay? Yung good work ethic. Okay. Ito din yung kanina na displays lang, but it's related naman. No? Fathers provide an important imprint in their children, a lasting impression that is never forgotten. Sorry. Next slide. So last na tayo. Number 8, purpose. Ano yung purpose sa Tagalog? Diba? Layunin. Fathers help their children discover their identity. First, as a follower of Christ, then their role in humanity. Amen? Okay? Fathers should help their kids discover their identity in Jesus. Ano ibig sabihin nito? Bago ang lahat,
kung anumang career or gusto mong i-pursue, unang-una, Christ follower ka muna. Amen? Dapat natin ituro sa mga anak natin yun. Ano ibig sabihin ng Christ follower? We follow Christ, we live and follow His example, di ba? And we follow His word. Okay? Kung yung anak mo nangangarap o kaya ikaw, politician ako, pero ikaw ay isang righteous politician. Bakit? Because I am first a Christ follower before I am a politician. Amen? Kunwari, businessman siya. Diba? He's a businessman or she's a businessman, but she is an honest one. Why? Because first, he is a Christ follower before he is a businessman. Nagigets niyo po? Amen? Doktor ka. Pero ikaw yung doktor na may malasakit, lalo na sa mga walang pambili ng gamot, sa mahihirap. Why? Because before you were a doctor, you are first a Christ follower. And that applies to all. Diba? All parang walks of life. Okay? Abogado ka, engineer ka, arkitekto ka, nurse ka, piloto ka. Bago ang lahat ng yan, unang-una muna, tagasunod ka ni Kristo. Okay, fathers teach their children the importance of faith. Amen? Okay? Sino sa atin na nagli-lead sa household natin na mag-devotion o mag-Bible study o mag-pray o mag-communion? Amen? Kung hindi natin ginagawa yon mga ama, let us desire and let us try to do that in our household. Amen? Gusto nyo ba yon? Amen. So tayo ang mag-lead sa kanila para mag-grow sila spiritually. Ito gusto ko. Fathers call out their children's purpose. Okay? Ano ibig sabihin nito? When you discover your child's talent, you invest in that. Alagaan mo yon. Pagyamanin mo yon. Bakit? Yung talent na yon, unique yun sa kanya kasi binigay yon ng Panginoon. Hindi ikaw ang nagbigay nun bilang ama niya. Ang nagbigay nung talent na yon, yung desire na yon sa kanya, ang Panginoon. And you as a father will help them fulfill their destiny. Amen? Okay? So, instrumento ka din ng Panginoon para yung destiny ng mga anak mo, maabot nila. Okay? Kunwari, nakita mo yung anak mo, magaling sa art, marunong magpinta. Pero wala kang kaalam-alam dun. Hindi ko alam yan. Ang alam ko lang basketball, pero yung art, hindi ko talaga alam. Anong gagawin mo? Get them God-fearing mentors who will teach them about art. Amen? Sino nakarinig sa inyo ng phrase na it takes a village to raise a child? Okay? Ano ibig sabihin nun? Pagpapalaki ng isang anak, hindi kaya yan ng kayo-kayo lang, ng ikaw lang na magulang. Kasi hindi mo naman alam lahat eh. But you have a village. Tingin ka sa paligid mo. This is your village. Amen? Ang dami dito ng mga marurunong, ang dami dito ng mga magagaling na hindi madamot na magturo ng kanilang expertise para tulungan ka at yung pamilya mo na mag-grow. Amen? Okay? Parang yung si Jesus. Di ba si Jesus, he was lost for 3 days. Di ba nawala siya? Hinahanap siya ni Mary and Joseph. Sa tingin nyo, sino nag-aruga sa kanya nung nawawala siya? Ano yun, nanlimos lang ba siya doon? Hindi. Nahanap siya doon sa templo, kasama nga ng mga Jewish teachers. So nung nawawala siya, merong nag-aruga at may nag-alaga sa kanya. So church, this is your family. Sabi mo nga, Rema is my family. Amen? Tawag dito, we watch over each other. Even we watch over each other's children. Amen? Okay, so kung wala ka, nakita mo yung anak mo, meron silang gift, meron silang talent sa ganito, na wala ka nun, mga kapatid, ang dami po dito na willing to share, to pitch in their talents and their abilities. Amen. Okay, so lastly, sa purpose, leave a legacy. Amen? Ano yung legacy sa Tagalog? Pamana.
Okay? Ang pamana po, hindi lang po yan monetary o physical na kayamanan. Although kasama din yun sa pamana, pero hindi lang yun ang lahat. Okay? Kung may ipapamana ka sa anak mo at kaya mo silang pamanahan ng salapi o wealth, do so. Pero pamanahan mo rin sila nung talent mo. Okay? Kung ginawa ka ng Panginoon na magaling ka magkumpuni ng mga bagay-bagay, ipasa mo rin yun sa mga anak mo. Kung tinuruan ka ng Panginoon na tumugtog at kumanta, ipasa mo rin yun sa mga anak mo. Amen? Kung ano yung talent mo, kung ano yung gift mo, kung ano yung hawak mo, kung ano yung resources mo, ipamana natin sa kanila. And that will take time, that will take effort, that will take your patience, amen? That will take your resources, but you are giving them a legacy. Ano pa yung mga legacy? Ano pa yung pwede natin ipamana sa kanila? Kung saan sila makikinabang, di ba? Craft, skill, talent. Kung meron ka yan, magaling kang karpintero, ipasa mo yan sa mga anak mo. Ano pa? A good name. Sabi mo nga, a good name. Di ba? Sabi sa Proverbs 22:1, a good name is to be chosen rather than great riches. Loving favor rather than silver and gold. Amen? Mas mahalaga daw yung malinis na pangalan ipapasa mo sa mga anak mo kaysa sa mga kayamanan. Amen? So, alagaan natin yung reputation natin. Kasi kung ano man ginawa natin dito, nagkalat tayo dito, may ginawa tayong masama, pagka wala na tayo, dala-dala pa rin ng mga anak natin yun. Ayan ba yung anak ni ano? Yung nang ganun? Diba? Ayaw naman natin yun. Diba? Isa pa, what should we leave them as a legacy? We should leave them wisdom, karunungan. Sabi sa Proverbs 8:10-11, choose my instruction instead of silver, knowledge rather than choice gold, for wisdom is more precious than rubies, and nothing you desire can compare with her. Amen. So, pamamanahan natin sila ng wisdom. Okay? Yun. So, when we give them a legacy, we put them on a spot kung saan sila makaka-fly on their own. Amen? Naalala ko example ng isang ibon. Kasi, dito sa labas niyan, kung titingin kayo dyan, merong isang pugad ng ibon. Nakita ko sila, simula nung maliliit pa lang sila na sisiw na wala pang balahibo, hanggang dun sa time na nagsisimula na silang lumabas sa pugad at palipad na sila. Ngayon, nagkaroon ako ng realization dun. Tayong mga ama, tayong mga magulang, wala naman sa atin nag-desire o na magbigay ng masama o gawan ng masama yung mga anak natin, di ba? Amen? Tayong mga magulang, we set our children up so that they can, kumbaga, ito na lang, ibon na lang. Di ko alam kung paano ko ilalagay sa words eh. Nilagay nung nanay nila yung pugad doon para pagdating nung time na ready na sila mag-fly, mataas yung panggagalingan nila. Di ba? Same holds true with us parents. Our children will take off not from the ground, but from our shoulders. Amen? So kung ano yung mga naipundar natin, kung ano yung mga pinaghirapan natin, ang lasting value nun is that yung mga anak natin ang magpapatuloy nun. Amen? Amen? So we are not letting them start from the ground like we did or some of us did. But now, because we will leave them a legacy, magsisimula sila sa mas mataas na lokasyon, di ba? Kung saan makaka-lipad sila ng kanilang sarili. Okay? So the challenge for us fathers is that we have to walk a healthy life so we can train the next generation to be fathers that God wants to be. Okay? We walk healthy. We walk right. Okay.
So malapit na po tayo matapos. Okay, fathering goes beyond our own family. Amen. Ano pong ibig sabihin nito? Yung pagiging ama natin, hindi lang umiikot sa biological family natin. But we can also be fathers to others who are fatherless. Amen? Okay, wag na tayong lumayo. Dito na lang tayo sa church tumingin. There is a call for fathers to actively involve in shaping the lives of the young generation. Sabihin mo, shaping. Sabihin mo, young generation. Okay? Lahat tayo mga ama, hindi lang tayo tinatawag ng Panginoon na maging ama sa mga sarili nating tahanan. Pero pati sa labas, ano ibig ko sabihin? Bawat isa sa atin, merong kakayahan na i-shape ang buhay ng isang kabataan. Amen? Ano na lang yung, ang naiisip kong example, ito, sa church na lang. Okay. Meron tayong Sunday school. Amen? Natutuwa ba kayo na meron tayong Sunday school na? Okay. At it pains my heart to know na ang mga nag-sign up sa Sunday school, puro nanay. Okay. Habang inaaral ko to, natanong ko si Jen, Lablab, kumusta yung training nyo kahapon? Ayos naman. Ilan yung lalaki na nag-sign up? Isa. Nakabataan. Sabi, talaga? Parang medyo nagkaroon ng kurot sa puso ko. Na tayong mga kalalakihan, na ang dami na nating natutunan sa buhay na to, walang ni isa na nag-involve para turuan yung mga maliliit. Are we too busy to guide these little children? Amen. Medyo tinamaan, naapektuhan ako kasi wala lang. Parang siguro ito yung hamon, no, para sa atin. Hindi na tayo kailangan lumayo, 'di ba? Meron tayong young generation dito that we are trying to raise, trying to preserve, trying to point to the way of Christ. But men, we have to stand up. We have to rise up. We have to involve. Amen? Okay? Kung hindi mo gifting yung Sunday school, maraming ibang avenue. Okay? Gusto mo mag-marshal, kung gusto mo mag-praise and worship team, kung gusto mo mag-pastor, very welcome. Kung gusto mo follow-up worker, okay lang. But men, please, let us involve in the work of the Lord. Amen? Okay, I hope you learned something today. And ayoko pong manermon, but there is a challenge, there is a need that we fathers have to meet. We have to stand up, we have to make time, we have to want to share our resources, we would want to have to share our talents dahil meron tayong mga next generation na nakatingin sa atin. Amen? Learn something. Give glory to God. Thank you.